Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, halos maihi sa takot ang may-ari po ng Wawaw Builders na inimbestigahan ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa mga ghost project na naka-line up po doon sa kanya sa Bulacan. Pero dahil dito sa inilabas ni Senator Jinggoy Estrada, nakakuha po ng idea dito si Senator Marcoleta para magisa sa sariling mantika itong si Mr. Arevalo, yung may-ari nga ng Wawa Builders, na pwedeng pigain para maging state witness kung sakasakaling magsasalita siya para magbigay ng mga pangalan kung sino-sino ba talaga yung mga kakontsaba niya. Kasi malinaw pa sa malinaw pa sa tubig na pinakuluan na itong taong to walang kaalam-alam sa pinaggagawa niya at ng kanyang kumpanya. Kasi parang lumalabas dito, ito'y dami lang. Dami kontraktor para makakubra ng malaki sa pamamagitan ng mga ghost project. So ito, panoorin po natin itong paggisa ni Senator Jinggoy Estrada at ang pagbibigay nga ni Senator Marcoleta ng option na dahil nga nasa plunder case yung kanyang sitwasyon, pwedeng siya lang yung mapugutan ng ulo at hindi na madamay yung mga kasabwat niya. Kaya binibigyan siya ng option ngayon dito ni Senator Marcoleta. Gayun din itong si Senator Hontiveros na nagbigay pa siya ng dalawang proyekto sa Quezon City na di umano na pinagkagastusan ng malaki pero hindi napakinabangan. So ito panoorin po natin pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, last and final question. Lahat ba ng 42 projects above, how Above- much? Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda ring offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Napakaganda ang binigay na suggestion dito ni Senator Marcoleta. Kasi nga naman, kung hindi magbibigay ng pangalan itong si Mr. Arevalo, na halatang halata naman na guilty sa kanyang kinasasangkutang plunder, 42 counts po ang kanyang kakaharapin. So kung magkakataon, kung makukulong siya, hindi na siya lalabas ng kulungan hanggang sa mategi siya, nandun pa siya sa loob ng kulungan. Ngayon, yung offer nga dito ni Senator Marcoleta, kung magbibigay siya ng pangalan, pwedeng hindi na sila masama sa criminal liability. So lalabas dito, witness siya, at pwede pa silang maging bayani kung tutuusin. Kung maituturo nila kung sino talaga yung promotor ng yung pagpapagawa ng mga ghost projects sa DPWH. At kung meron siyang maituturo mas malaking isda pa, malamang at malamang may mga politikong involved dito. Hindi lang siguro
directly na tumatanggap kasi alam naman natin hindi matatalino yung mga magnanakaw sa gobyerno at hindi yan kukuha ng hindi yan kukulimbat ng may makikitang ebidensya laban sa kanila. Ngayon, ang pinakamagandang gawin lang talaga rito ni Mr. Arevalo ng Wawaw Builders yung ah, ipakita niya kung paano yung nagiging proseso. Kasi ito, lumilitaw dito, dami lang itong si Mr. Arevalo ng Wawaw Builders. Nasabi na yan sa mga nakaraang hearing na pinarerentahan yung kanilang mga lisensya bilang kontraktor. Pangalan lang nila yung ginagamit pero iba yung gumagawa. So, poporsyento lang siya dyan ng mga 10 to 15% para magbayad ng royalty fee pero ibang construction company yung gagawa. Kaya dito makikita nyo yung pinaka-gesture dito ni Mr. Arevalo na hindi siya mapakali. Kasi alam niya na mahuhuli siya kapag magbibigay siya ng statement. Kaya nga lagi niyang ini-invoke kapag tinatanong siya kung merong ghost project is yung kanyang right to self-incrimination. Kung tutusin, hindi pa nga dapat may apply yun dahil wala namang nakaka-incriminate, sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada. Pero kung sasagot kasi siya na merong ghost project, parang inamin niya na kagad. So guilty na ang lalabas sa kanya. So pwede na siyang, kumbaga, yun yung pinakamatibay na ebidensya dahil may admission na meron talagang ghost project. So since wala pa siyang inamin na may ghost project yung kanyang kumpanya, lalabas pa rin siyang inosente hanggat di napapatunayan. Yan naman talaga ang rules sa batas, di ba? Until proven guilty, ituturing ka pa rin inosente. Pero dahil nga dito sa nangyaring to, halos parang pinaglalaroan na lang ni Jinggoy Estrada itong si Mr. Arevalo nung meron siyang ipinakita na isang proyekto ng flood control kung kaya niyang i-identify kahit ang taga DPWH nahirapan sagutin yung tinatanong dito ni Senator Jinggoy. So ito, tuloy natin. Meron ako papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Actually, itong video na to, plot lang to ni Senator Jinggoy Estrada. Prop to para kay Mr. Familiar ka Arevalo. dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ayan, tinanong na yung taga DPWH regarding nga dyan sa ghost flood control project na yan. Actually dyan, medyo naihina dyan si Mr. Arevalo dahil hindi nga niya kayang i-identify. Kasi siya yung may-ari ng kumpanya. Sole proprietorship siya dyan. So, hands-on kung titingnan nyo dahil nga sole proprietorship, dapat hands-on siya sa mga proyektong nakuha niya para makita niya kung ano bang status ng mga proyekto. Pero dahil nga hindi niya kayang i-identify, dahil nga wala nga siyang i-identify, dahil hindi niya rin alam kung meron palang proyekto diyan. So talagang makikita mo rito na ito dami lang talaga. Hindi talaga siya yung nagpapatakbo ng kumpanya. Ginamit lang yung kumpanya niya para makakubra. At the same time, syempre, kumita rin siya. Ngayon, dito tinamaan din ang taga DPWH dahil tinatanong dito ni Senator Jinggoy kung ito ba familiar din sa kanila, kung ano ba yung naging status nito. So, ito yung naging sagot ng DPWH. Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo,
Ngayon ko lang din po Ha? nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talagang hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt dito eh. Huwag mo lang ako Diyan na nanginig yung buto-buto ni Mr. Arevalo nung gusto na ipakontempt. Nung tinatakot na iko-contempt siya. Kasi napakalinaw, sabi nga rito, binayaran na ng gobyerno yan. At ang status niya, completed na. So meron kapabayaan sa DPWH, sa COA, sa kung sino man yung mga dapat pumirma bago bayaran yung kontraktor. So paano nakalusot na magbabayad ang gobyerno sa proyektong hindi naman nagawa? Pero sa system nila is completed na. So dito malino talaga na hindi lang contractor ang nakikinabang dito o yung sangkot dito, maging yung mga pumipirma bago mabayaran yung contractor. O tama, kung mabayaran yung contractor, dawit dito. Kasi paano nakapag-release ng pera ang DPWH kung yung mga papeles na kailangan ng mga requirements bago mabayaran ng completion, nakalusot. Diba? Doon pa lang makikita nyo na talagang may sabit dito na may malaki talagang sindikatong umiikot sa gobyerno natin. Tuloy pa natin kasi hindi lang yan yung hindi lang yung mainit na proyektong nababanggit dito. Pati sa Quezon City meron din. At ito ang isiniwalat dito ni Senator Renteveros. Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik kita next hearing Miss Sara. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang very na po brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Opo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Ayun yun. Yun din. Ano po yun? Yung Tandaan niyo yung pagmumukha niyan. Tingnan niyo yung kung paano siya sumagot para ikaw na rin magsabi. Kung parang guilty na kagad siya kung ikaw yung hatol. Mararamdaman mo, unang tingin pa lang sa mga sagot niya na talagang ito may kinalaman sa flood control project ng mga sablay. yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? Dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang di ko po masagot. I-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa... So yun, kita nyo, 280 million sa isang pumping station. Dalawa po na magkaharap. Saan ka nakakitang flood control project na pumping station na magkaharap? Imbes na magkatabi yan para isang bugahan lang, magkaharap. So sila mismo nagtatapunan ng tubig. So ganyang kasablay yung ginawa na flood control ng Wawaw Builders. Kaya malamang sa malamang, shoot sa banga itong taong to. Kaya kailangan niya ng magturo. Kasi kung hindi, mag-isa lang siyang maghihimas rehas at pinagtatawanan lang siya ng kanyang mga kasangkot dahil siya lang ang madidiin dito. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.